Summer na, dami ng mga ride, tapos bibili ka ng bagong helmet. Kailangan alam mo to bago ka bumili ng bagong helmet mo. Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay po ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin mas updated kayo at mas marami pang makakapanood ng mga videos natin katulad nito. Time to ride mga brother, summer, mainit, pero mas gugustuhin na talaga natin mag-ride kaysa sa binabagyo tayo o inahampas tayo ng tubig ulan. Ngayon, bumili ako ng dalawang helmet natin. Ito ang pinakabago pagdating sa SEC helmet, open face o mas kilala natin bilang half face. These are the SEC Dynasty. Yan. Kumuha ko ng large, medium naman para kay Real Talk with Porsche. Bago ako gumamit ng helmet, sinisigurado ko na these helmets are up to the standards ng safety and quality. Pag-uusapan natin yan, ano nga ba yung dapat mong hinahanap when you're buying yung helmet na talagang swak para sa'yo. Pero bago yan, pagyabang ko muna tong bagong helmet ko. Yun na nga mga brother, ito. May sticker pa, hindi ko pa nabubuksan. Gagamitin ko to after ng video natin na to. But this is the latest SEC open face helmet. Ito na nga yung Dynasty. So meron mga printed version. Ito naman yung sa akin. Meron tayong plain version. What we have is, maangas na kagad mga brad, oh. Open face helmet, pero sa unang tingin, kala mo full face. Pero yun na nga, open face to. Out of the box, you will get a smoked visor, pero meron na rin itong libreng clear visor. Bukod dyan, dual visor na rin, lagong-lago na ngayon, kainitan. Tsaka napaka-crisp ng pagbaba at saka pagtago nitong dual visor natin. This only weighs about 1.5 kilograms mga brother, so hindi kasing bigat ng mga ibang helmet. The visor locks in its place, so hindi basta-basta aangat, and you have an air vent sa taas. The spoiler is extended para mas aerodynamic, iwas dragging pagdating dun sa mga hangin na nasasalubong mo kapag nagmumotor tayo. Sporting looks, maangas yung dating, pero hindi ka gagastos ng ganong kamahal dahil this only goes for an SRP of 3,100 pesos. Available to sa lahat ng mga SEC Moto Supply branches. Available din syempre sa atin dito sa Juan Moto Avenue. May mga stock na tayo na to. Fit kayo, may mga freebies kami ng bahaga sa inyo. Ngayon, balik tayo dun sa gusto ko talagang pag-usapan. Kaya ako muna naikwento ko nung helmet to kasi bago eh. Pero habang tinitingnan ko, syempre, ang main reason naman talaga ba tayo bibigyan ng helmet is the safety. Bukod sa forma niya, bukod sa kung ano-ano pa, is really the safety. Una, the SEC Dynasty. Una, kailangan mong hanapin yung ICC sticker. ICC sticker is really just an indication na pasado sa Philippine standard yung produkto o yung merkado na nabibigyan natin dito sa Pilipinas. Katulad na lang, itong helmet na to, meron na itong ICC sticker. Pero ang pag-uusapan talaga natin is the much more important ECE rating. Over the years, we've had several updates pagdating sa ECE rating. Ang pinaka-latest ngayon is the ECE 22.06. Yan ang merong rating. Etong SEC Dynasty na nabili ko, isa rin yan sa dahilan kung bakit ito yung napili ko. Kasi naka-ECE 22.06 na siya. Ano nga ba yung 22.06 at bakit kailangan mo siyang hanapin sa helmet na bibilin mo? 22.06 ECE rating replaced the 22.05 sa mga previous helmet ratings. Ang pagkakaiba ni 22.06 sa mga previous ECE rating is when these are tested for impact, mas marami ng location. Hindi lang yung harap, hindi lang yung taas, iba't ibang angulo na. Ito yung tinatawag na rotational impact testing. Hindi lang siya sa isang side, hindi lang siya diretso, kundi sinusubukan kung halimbawa kung pa-curve ang tatamaan ng helmet, tabingi yung kalsada na pagbabagsakan, etc. etc. Mas rigorous na yung testing pagdating dito sa mga ganitong helmet. At gaya ng nabanggit ko, yung mga angled and rotational testing, yung iba't ibang parte ng helmet at iba't ibang klase ng impact, iba't ibang angulo ng impact,
tinetest yan kung ano yung magiging impact niya dun sa ulo ng nagsusuot nito. Obviously, the goal is to prevent head damage, more so brain damage. Ang ECE 22.06 as well is also tested for high speed at saka low speed impact. Magkaiba kasi ang epekto pag na-aksidente tayo, wag naman kapag mabilis ang takbo mo. At kadalasan na-oversee naman ang testing kapag mabagal ang takbo mo. Iba rin kasi yun. So both speed tests are covered under the ECE 22.06. And mas stricto din ang ECE 22.06 sa mga accessories na nakapaloob sa helmet, katulad na lang ng main visor mo at ng dual visor mo. Meron akong mga tinesa na helmet dati na ibagsak mo lang. Oo, buo ang helmet, hindi nabasag ang shell, pero tanggal ang visor. So, sa latest ECE testing standards ngayon, pati yung quality ng pagkakalagay at pagkakakabit ng visor, kasama na yun. Isa sa mapapansin nyo, yung mga latest na helmet that are ECE 22.06 rated is mas makapal-kapal na yung shell niya dahil nga mas stricto na yung guidelines, lalong-lalo na sa mga polycarbonate models. So, again, etong SEC Dynasty natin passed the 22.06 latest standard when it comes to helmet test and safety test, which is the current European benchmark pagdating sa protection. Walang helmet brand na makakapagsabi na kapag yan ay suot mo, hindi ka madadali, hindi ka mamamatay. Pero having a helmet na nasigurado natin na pumasa na sa pinakamataas na standard ng testing and international quality test as well, definitely will give you an advantage. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay na naghihintay sa atin sa bahay. Hanggang dito na muna yung video natin mga brother. Again, for more motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media page natin katulad TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till your next video mga brother.